Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre sa ating mga kababayan po sa abroad, maging sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. Siguro alam niyo naman na kung bakit po tayo hindi masyado nakapag-vlog, dahil nga po sa tayo po ay mayroong maraming tanim, maraming ginagawa. Okay, ganun pa man, bago tayo magpatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko, maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang batas natin ay bulan sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan. Okay, sa ating mga kababayan, lang nagtatanong po, mga minamahal ko mga kababayan, kasi marami po kasing lumalabas ngayon na fake news, maraming lumalabas na paninira po sa inyong lingkod. Hindi ko alam kung ano pong nakakain ng mga tolongges na ito. Hindi ko po maisip na kung bakit yan ang gusto nilang gawing panira sa akin. Ang nakakatawa pa dito, mga minamahal kong mga kababayan, karamihan sa mga vlogger, karamihan na naninira po sa akin, ay mula po sa isang reliyon o membro po ng isang reliyon na nagsasabing galit sila sa fake news. Tingnan mo galit sila. Sinasabi nila fake news daw, hindi daw totoo. Naninira lang daw ako. Wala daw akong kredibilidad. Para sa kanila, walang kredibilidad si Epifanio Labrador na nagsasabing ang iglesia ni Manalo ay kulto. Paano pag napatunayan ko sa inyo na may kredibilidad ako? Paano pag napatunayan ko sa inyo na hindi basihan yung dami ng natayo mong simbahan para sabihin ikaw ay may kredibilidad? Patutunayan ko sa inyo na hindi basihan yung marami kang malalaking taong nakakausap. Hindi yun ang basihan na porket marami pumupunta sa iyo, kasi sabi ng ibang vlogger, meron akong napanood na kung titignan daw ako kay Eduardo Manalo, malayo. Talagang malayo dahil nasa Quezon City siya. At nasa Mindanao naman ako. Malayo. Pangalawa, ba't kami malayo? Unang-una, Mongoloid yun. Ako nasa katinuan ako. Nagsasabi ako ng totoo. Patutunayan ko sa inyo yan. Kung bakit ko nasabi yan, alam po ng ating mga subscriber yan. Wala daw kredibilidad si Epifanio Labrador. Kesyo, ito nga nakakatawa Biro mo ba naman, ginawa nila ako ng issue. Ginawa nila ako ng kwento. At ang nakakatawa pa dito, iba-ibang pangalan ang lumalabas. At yan ay sinasang-ayunan at binibigyang diin ng mga membro ng iglesia ng Diablo. Dito, mapapatunayan ko sa inyo kung bakit ko sinasabing magaling lang ang iglesia ni Manalong manira. Magaling silang magsalita, manira ng ibang tao ng reliyon, pero pag sila, kahit totoo yung sinasabi mo, magagalit. Galit sila. Dahil tulad ng sinabi ko, kahit pagtapatin mo pa, kahit ubusin mo pa lahat ng vlogger
ng Iglesia ni Manalo na Diablo, walang pwedeng itapat kay Epifanio Labrador. Dahil unang-una, matalim pa sa espada kapag ako ang nagsalita. Hindi lamang sa balat mo, hindi lamang sa laman mo. Ito, tutusok pati sa kailaliman ng iyong buto-buto. Kaya doon sa mga vlogger, na gusto nyong sirain ako, go, gawin ninyo. Pero, siguraduhin ninyo na hindi kayo magmumukhang tanga. Merong iba mga vlogger, para siguro sumikat sila, mapansin sila, ginagamit nila yung issue tungkol sa akin. Ginagamit nila, alam nyo na, syempre, alam nyo, sikat na tayo eh. Wala tayong magagawa, sikat na tayo eh. Kumbaga, ibang level na to. Ba't tayo sikat? Kasi, tinitira natin yung hindi kayang tirahin ng iba. Ba't ko nasabing sikat tayo? Kasi, dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan, dahil nagsasalita ko ng katotohanan, ayun, nakaabot na tayo sa Senado. Na kung saan ginagamit ng mga siraulong congressman doon katulad ni Marcoleta. Hindi kasama yung mga idol ko. Kilala nyo naman yung mga idol kong congressman dyan. Congressman Acop, Abante, at marami pang iba. Nabanggit naman natin dito yan, no? Kaya lang, merong congressman doon, parang si Lorema Capagal Demonyo yata. Isa yun sa, di ba? Kasi tinitira din natin dito yun eh. Kaya sang-ayon sila sa ginagawa ni Marcoleta at maging sa ginagawa ng ating mga kalabang vlogger na kung saan nagbablogger-bageran. Wala nang kredibilidad si Epifanio Labrador kasi kesyo magnanakaw daw, may kasong rape daw, may drug addict daw. Walang nga. Lahat na lang yata ilalagay nyo sa akin na kaso. Kulang na lang yata pati pagpatay kay Jose Rizal, ibintang nyo na sa akin. Baka naman mamaya sabihin pa ninyo na, di ba? Baka sabihin ninyo na yung pumatay doon sa ni Kaper si Lapid, ako din. Hindi, yun ang ginagawa ngayon ng mga vlogger. At ang nag-uutos niyan, mga kababayan ko, alam nyo kung sino? Wala nang iba, kundi yung kanilang Panginoon, na si Eduardo Manalo na isang Diablo, na nagtatago sa kanyang magandang damit, na kung saan, mas maitim pa sa alketran yung kaluluwa nito. Nagpapaabot po ng pagpapasalamat yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga Katoliko. Nagpapaabot sila ng pasasalamat kay Epifanio Labrador. Dahil daw sa akin, mas lalong tumibay yung kanilang pananampalataya. Kasi may umaaligid-aligid daw sa kanila ng mga igling. Nung nalaman nila at in-expose natin dito na ang pumatay kay Father Richmond, na naglalahad ng katotohanan para mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan, ayun, pinapatay ni Manalo baka kasi wala na silang ma-recruit. Nagpapasalamat yung mga kababayan namin, mga kaparian dyan, lalong-lalo na nagtatanggol sa akin. Salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Namulat, mas lalong tumindi yung pananampalataya ng mga Katoliko. Balita ko nga, yung kaibigan kong Katoliko, nung hindi pa daw ako naglalahad dito ng katotohanan tungkol sa gawain ng Iglesia ni Manalo, welcome pa sa kanya yung mga igling. Pinapainom pa niya, pero nung nalaman niya na ang pumatay pala kay Father Richmond ay si Eduardo Manalo, kasabwat ng kanyang mga membro, hanggang doon na lang sa labas ng gate. Kwento to sa akin ng isa sa mga subscribe. Ayoko na siyang ipakita dito, alam niyo naman na kung gaano kalupit ang Iglesia ni Manalo. Diba? Baka sumunod pa isunod nila yung kay Father Richmond. O kaya doon kay Goldagal. Maawa naman tayo, diba? Kaya hindi na natin ilalabas dito. Buti sana kung hindi kalahi ni Digong nyo tong si Eduardo Manalo. Diba?
Matalo nga lang sa debate tong mga to eh. Kukuyugin na yung kadebate ng ministro nila eh. Oh, di ba? Yung ministro na kadebate ng isang pastor, yung pastor kompleto pa yung ngipin. Natalo lang sa debate yung ministro, pag uwi ng pastor wala nang ngipin. Maganda pa yung damit. Habang sila ay nagdidebate dahil lang natalo sa debate, pag uwi ng pastor, hindi na maintindihan kung damit pa ba yung damit niya. Di ba? Ganon sila kalupit mga kababayan ko. At isa sa magpapatunay niyan, yung isa sa mga kababayan natin libo-libong mga kababayan natin ang nagpapasalamat sa akin at talagang nagpapahayag po ng kanilang pagsuporta. Lalong-lalo na po yung grupo ni Brother Eli Soriano. Natutuwa sila kasi bukod tangi sa lahat ng vlogger. Nabubukod tangi at walang katapat, walang kapareho, walang pwedeng pumantay kay Epifanio Labrador. Sapagkat sa kasaysayan, sa kasaysayan ng mga vlogger, tanging si Epifanio Labrador lang ang nangahas at walang takot na tumira at nagbunyag ng katotohanan sa isang reliyon na nagtatago sa kagandahan ng kanyang simbahan at sa kagandahan ng kanyang damit. Na kung saan ang katotohanan kung gaano kaganda yung simbahan ng Iglesia ni Manalo, ganun din kadumi, ganun din kasama yung isip at pagkatao ng leader na yan, ng Iglesia ng Diablo. Galit sila. Maraming naiinggit. Kasi, ang kaya lang nilang tirahin, yung mahihirap na katulad natin. Namimili yung mga vlogger, ang kaya nilang tirahin, yung mga katulad lang natin, na walang kakayahan. Sumasabay sila, para nga naman, di ba? Madagdagan man lamang yung subscriber. Pero hindi alam ng mga tolongges na ito. Na habang tinitira, sinisiraan nila si Epifanio Labrador, mas lalong dumadami. Mas lalong dumadami ang mga Pilipinong naniniwala at sumusuporta sa atin. Bakit? Bagamat gustong gawing tanga, bagamat gustong gawing mga bulag ng ating mga kalaban o ng mga vlogger ni Manalo ang mga Pilipino, mas lalo silang namumulat kapag sila ay nakakasama natin dito po sa ating programa. Sabi nila, wala daw akong kredibilidad dahil isa daw akong sinungaling at isang magnanakaw. Sabi nila yon. Wala daw kredibilidad ang magnanakaw dahil ang kakambal daw ng magnanakaw ay sinungaling. Ngayon, ibabalik ko sa inyo. Sabi nyo, ang kakambal ng magnanakaw ay sinungaling. So, ibig sabihin, magnanakaw si Eduardo Manalo. Magnanakaw siya. Bakit ko nasabi? Kahit sinong tanongin mo ministro Ministro ng Adventist, pastor ng Baptist, pastor ng Born Again, mga kaparian, at iba pang mga reliyon. Anong sasabihin ng mga yan? Anong sasabihin? Sinungaling yan. Sinungaling at hindi totoo yung aral na itinuturo nila. So lumalabas na mas malaking magnanakaw ang Iglesia ni Manalo. Ginagamit nila yung kanilang kasinungalingan, gamit ang Biblia para lamang makapagnakaw ng sikreto. Makapagnakaw ng hindi halata. O galit na naman kayo sa akin dahil mas matindi na naman yung banat ko. Galit na naman kayo. Gagawa na naman kayo ng kwento. Alam nyo mga kababayan, ito pa yung nakakatawa. May mga vlogger na gustong magpapansin sa akin. At yung karamihan dyan, Iglesia pa ni Manalo. Sabi nila, ako daw ay taga-Basay. Ako daw yung taga-Basay. Taga-Basay daw talaga ako. Biro mo, taga-Basay na ako. Basay, Negros Oriental. Taga dun daw ako. At meron nagsasabi na ako daw si Jimwell Lobro.
Sino ba nagpakalat niyan? Alamin nyo nga, sino ba yung nagpakalat yan? Nakakatawa naman, no? Nakakabahala naman. Natatakot ako. Biro mo ba naman kung ano-anong pangalan na binigay nyo sa akin? Walang niya kayo. Pero ganun pa man, sa totoo lang, maraming mga politikong gusto si Epifanio Labrador. At syempre, mas maraming Pilipino na gusto si Epifanio Labrador. Bakit? Makikita niyo yan sa subscriber ko. Araw-araw, panoorin niyo lang yung ano ko. Bakit dumadami sa kabila ng maraming naninira? Bakit sa kabila ng maraming naninira sa akin at iba-ibang kwento ang sinasabi nila? Bakit dumadami? Patunay lamang yun. Na mas maliwanag para sa kanila ang sinasabi ko kesa sa sinasabi ng mga vlogger ni Eduardo Manalo na isang diablo. Isang patunay yun na ang sinasabi ni Epifanio Labrador ay may kredibilidad. Sabi nila, wala daw ang kredibilidad. Malayo daw kay Eduardo Manalo kasi si Eduardo Manalo marami ng pera. Ang tanong, saan ba galing yung pera niya? Saan ba galing yung ano? Hindi ba't sa mga membro niya na hinuhut-hutan niya? Na niloloko nila, pinapaniwala nila sa kanilang maling doktrina? Saka nakakita, uulitin ko lang sa mga Pilipino, mula sa born again, mula sa mga Katoliko, payag kayo na si Jesus Christ ay tao lang. Payag ba kayo? Pero kung Iglesia ni Cristo, tatanungin nyo, payag ba kayo na si Cristo ay tao lang? Sasabihin ng mga Iglesia ni Cristo, yes! Sasabihin ni Manalo, yes! Ito tanong ko sa inyo. Ito tanong ko sa inyo, mga Pilipino. Ito, magagalit na naman yung mga ano nito, mga igling. Pero tatanong ko pa rin, kahit alam mo kung uusok dito yung ilong ni Eduardo Manalo. Payag kayo na si Felix Manalo, anghel, si Jesus Christ, tao. Payag ba kayo? Mga Katoliko, mag-comment kayo. Born again, at iba pang mga reliyon. Pati na yung mga igling, mag-comment kayo. Pero, ito yung naiisip kong pinakamagandang Ano kaya kung hamunin natin yung isa sa mga ministro ng Iglesia ni Manalo? Meron lang akong tanong. Sana masagot ninyo. Huwag kayong magagalit, Ito kasi, matagal ko nang nasa isip to, Napakasinungaling ng ng Iglesia ni Manalo, Sabi nila, pag ikaw ay hindi nabautismuhan sa reliyong yan, hindi ka maliligtas. Wala po yung pinagkaiba doon sa isang leader na mas Judas pa kay Judas. Yung nagpapakilalang only Son of God. Sabi ng pasugo nila o sa aral nila, pag hindi ka daw nakapasok sa kanila reliyon, hindi ka maliligtas. Sa madaling salita, imperno ka. Yan ang sabi nila At yan ang pinapatunayan nila at lagi nila pinagmamalaki. Totoo yan. Yan ang pinagmamalaki nila. Ang tanong ko lang ito. Kasi di ba para maligtas ka bilang isang tao, yung kaluluwa mo para maligtas. Hindi ba kailangan mabautismuhan mo na yan? Ang tanong ko, sino ang nagbautismo kay Felix Manalo? Hindi naman pwedeng yung sarili niya, magmumukha siyang tanga, di ba? Kasi nagbautismo nga kay Jesus Christ, si Juan Bautista pag nangyari siya din ang nagbautismo sa sarili niya, parang lumalabas na mas higit talaga siya kay Kristo. Di ba? Sino ang nagbautismo kay Felix Manalo? Doon pa lang mga sinungaling na kayo
Ako natitiyak ko, hindi ligtas si Felix Manalo. Kasi ang usapan dito, babautismuhan ka sa Iglesia ni Cristo para maligtas ka. Ang alam ko na nagbautismo, kay Felix Manalo, yung pastor ng Adventist. Di ba? Pastor ng Adventist, panoorin ninyo. Bago pa nagtayo ng reliyon, etong si Felix Manalo, na founder, pinaka-founder, kasi itong si Eduardo Manalo, wala na to, ano lang to sanga na lang to. Sanga na nagpupimilit na maging ugat. Pero mongoloid naman, di ba? Mongoloid, tignan nyo yung itsura. Ngayon, bumalik tayo sa usapin ng kredibilidad. Pag sinabi bang, kapag ka ang tao pala mayroong malalaking kausap, ibig sabihin ba nun, may kredibilidad na siya? Parang sinabi nyo na porket maraming taong nakakaharap, si Mary Grace Piatos, may kredibilidad siya. At parang gusto nyo sabihin mga iglesia ni Manalo, na porket mayaman, mapera, may pinag-aralan, kagaya ni Mary Grace Piatos, abogada. So, ibig sabihin pala, hindi siya pwedeng magnakaw. Ibig sabihin pala, hindi siya pwedeng manloko. Pero yun ang lumalabas sa pag-iimbestiga doon sa kamera. Di ba? Ang yayabang ng mga vlogger ni Eduardo Manalo. Ang kakambal daw ng magnanakaw ay kasinungalingan. Di ba? Ang kakambal daw ng magnanakaw ay kasinungalingan. Nanggaling yan sa mga vlogger ni ni Manalo. Ang tanong ko, maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na maraming sang-ayon sa akin pag sinabi kong magnanakaw ang Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo? Magnanakaw. Paano ko nasabi? Ninanakaw nila yung yung paniniwalang totoo na hawak-hawak ng mga Pilipino. Pinapalitan nila ng maling paniniwala. Biro mo, paniniwalain nila yung tao na si Jesus Christ tao lang. Tinanggal nila ngayon yung paniniwala. So ano ngayon ang kapatid ng magnanakaw? Di kasinungalingan. So lumalabas na pwede kong ibalik sa inyo yung sinasabi nyong hindi pwedeng paniwalaan at walang kredibilidad ang isang taong magnanakaw. So lumalabas din, hindi porket marami kang naitayo, kasi pinagmamalaki na, marami daw silang napatayo ng mga gusali, nabili. Sapat na ba yun? Sapat na ba yun para ipagmalaki ninyo? Kung si Lucifer nga pinakita sa kanya, pinakita kay Jesus Christ yung mga pagmamay-ari ni Lucifer sa kanya ito. Di ba? Bakit hindi siya pinaniwalaan ni Jesus Christ? Kasi alam ni Jesus Christ, hindi porket nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan sa mundong ito. Hindi porket ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng nakikita sa buong mundong ito. Hindi porket ikaw ay makapangyarihan sa mundong ito, kilala kang tao, ay totoo ka. Anong ginawa ni Jesus Christ? Alam niya na bagamat napakarami, may kapangyarihan yung nagsasalita sa kanya katulad ni Lucifer, na nanglilin lang sa kanya, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Pinamukha niya na hindi porket sa'yo ang lahat at kaya mong ibigay sa akin ang lahat dito sa mundo, ay maniniwala ako sa'yo. Pinagmukha niyang sinungaling si Lucifer kasi sinungaling naman talaga.
Gustong nakawin ni Lucifer yung pananalig ni Jesus Christ sa kanyang ama. Eh hindi nangyari. Wala siyang nanakaw. Kaya nga may kasabihan, walang maloloko kung walang magpapaloko. Eh wala, yung mga tao iba yung tao, iba yung Pilipino. Madaling madala, madaling masama, madaling paniwalain ang tao, madaling utusan ang tao kapag kayong nagsasalita sa kanila mapera. Kapag yung nagsasalita sa kanila may magarang sasakyan. Madali silang pasundin ng isang taong may malaking bahay. Madali silang pasundin ng isang taong may kapangyarihan. Pero kapag mahirap na tao yung nagsasalita, bagamat totoo yung sinasabi niya, baliwala. Totoo ako, hindi. Sabihin nyo na naman, nagsasalita na naman ako nang wala sa sarili. Ayun ang pinamumukha nila Bangag daw ako katulad ng ating mahal na Pangulo. Nagsasabu daw ako. Oh, sabi nila, nagsasabu daw ako katulad ng ating mahal na Pangulo. Pero tignan mo naman kung sino yung sinusuportahan ng Iglesia ni Manalo. O kilala nyo naman siguro kung sino yun. Walang ibang bangag kundi yung nandoon na sa ICC. Na ngayon ay parang nagsisisi. Eh paano ba namang hindi magsisisi? Eh bago siya nahuli, ininsulto niya ng ininsulto at hinamon yung ICC. Ang lakas ng loob hamunin ng ICC. Nung kinukuha na ng ICC, ayun, alam mo na, nagpapaawa kasama yung anak niyang mukhang botete na si Kitty. Pero okay lang. Eto na nangyari na. At sa totoo lang, hindi lang po ang hustisya, hindi lang yung mga biktima ni Duterte ang naghihintay sa kanya. Pati yung mga bulate. Bulate lang ang katapat ni Duterte. At yun ang sisintensya sa kanya. Diba? Mga kababayan ko, sa totoo lang, ito sasabihin ko lang sa inyo. Sa totoo lang mga kababayan, alam naman ng ibang mga kababayan ko o sa mga nakakakilala sa akin, sa tunay kong pagkatao, na ako po talaga ay maprinsipyo. Pagka mali talagang nilalabanan ko. Ganun ako Bata pa lang ako. Kahit best friend ko, kapatid ko, nanay ko, tatay ko, sino pa man, pag nakita kong mali, nagsasalita ako. Kaya nung ako ay nasa tamang pag-iisip, ako ay nasa tamang edad na. Sa totoo lang mga kababayan, nung pinasok ko, yung pagiging komentarista, I thought it was easy. Akala ko, pag nagsalita na ako, okay na. Pag nagkomento ako, okay na. Pero hindi pala, mga kababayan. Dahil sa bawat bibitawan kong salita, maaaring may magalit at masaktan. Bagamat ang sinasabi po natin dito ay katotohanan. Bagamat ang sinasabi natin dito ay isang katotohanan na magmumulat sa mga Pilipino o sa mga tao. At yan ang nangyayari ngayon sa inyong lingkod. Dahil sinasabi ko o sinasabi natin ang ating nakikita at naririnig tungkol sa mga taong mapagsamantala, lalong-lalo na po sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Nararanasan ko po, mga minamahal ko mga kababayan. Naranasan ko, takutin ako, pagbantaan ako ng mga, alam nyo na, ng mga taong ayaw na nila, sekreto, ayaw na mabunyag yung kanilang mga, alam nyo na, di ba? Baho. Pero nandito na to. Para sa akin, siguro kailangan na lang po mga minamahal ko mga kababayan na panindigan ko to. Total, alam ko sa sarili ko at alam ko na ang ginagawa ko ay para ito sa bayan o sa bansang Pilipinas. But I honestly don't know kung hanggang kailan po ako
makikipaglaban at magsasalita para ihayag ang katotohanan. Alam naman ninyo, dumadaan po ang inyong lingkod sa matinding pagsubok, matinding hamon sa buhay. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko, hanggat tayo po ay nagsasalita, patuloy tayong magsasalita. No? Patuloy tayong lalaban, patuloy tayong magkukomento. Diba? Oh. Nagsalita na yung toko daw, sabi nung ano ko. Diba? Oh. Pati yung toko, sang-ayon po sa inyong lingkod. Oh. Nagpapabati lang po yung toko. May mga toko ba kayo dyan? Ako, meron akong toko dito. Minsan nga, kausap ko eh. Diba? Bihira na kasi toko eh. Sa Maynila, wala naman toko dyan eh. Iba naman yung toko dyan sa Maynila eh. Yung toko dyan, nandoon sa Ermita. Diba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, bilang isang komentaristang nakakaalam sa tunay na nangyayari po sa ating bansa, obligasyon ko pong magsalita. Obligasyon kong ipaglaban yung mga taong sinisiraan, na mga taong walang pakundangan na manira para lamang sa sarili nilang interes. Diba? So, kahit anong mangyari, tulad po ng sinasabi ko, hindi po natin pwedeng ipagpalit ang katotohanan sa salapi. Hindi natin pwedeng ilihim ang katotohanan. Hindi natin pwedeng itago ang katotohanan, lalong-lalo na kung ito ay para po sa mga Pilipino. Kagaya po ng aking pagbubunyag tungkol po sa Iglesia ni Manalo, na nagiging kasangkapan ng mga politiko, nasakim sa pera at kapangyarihan. Tingnan nyo naman, kaya galit na galit ang Iglesia ni Manalo dahil totoo ang sinasabi ko. Na halos lahat ng iniindorso, tinutulungan ng iglesyang ito, lahat puro mga kurap, lahat puro mga magnanakaw, lahat puro mga barumbado, lahat puro mga hindi maintindihan. Gusto nyo bigyan ko kayo ng sample? O yun, si Gloria Macapagal Demonyo. Iglesia ni Manalo ang nag-endorso niya, kaya nanalo. O ano nangyari? Andun, nakasuhan ng plunder, nakulong. O sino pa? Si Erap. Diba? O, ito na ngayon, yung sinusuportahan nila. Si Digong, nandoon. O, sarap na sarap sa buhay. O, kasi sabi ni Digong nyo, para daw siyang nasa hotel eh. O, biro mo tuwan-tuwa pa yung demonyo. Hindi niya alam, yung 40 plus niya na kaso, nadagdagan. At yan ang problema ngayon ng mga Duterte. Kaya malabo na nilang mauwi pa sa Pilipinas si Duterte. At malamang ang sisisihin nila dito si Roque. Si Roque. At balita ko pa kayong mga supporters ni Duterte, mag-ingat-ingat kayo dahil nagsalita na ang ICC na pag hindi kayo tumigil, pag hindi kayo gumawa ng maganda at di kayo nagsalita ng magaganda, baka magkita-kita na lamang kayo ni Digong nyo sa sementeryo. Maaaring ang magbigay pa ng kapahamakan kay Digong nyo yung mga supporters niya. Wala, mga tanga
Pero sa tingin ko, bayad. Bayad. So, pasensya na po kayo kung gabing-gabi na po ako nakapag-vlog. Tulad ng sila, pinakita ko naman sa inyo. Ako po ay galing pa dun sa isa kong taniman. Dahil hindi naman po basta tanim lang yon. Yan po ay negosyo. So, pagkatapos pong maani, yung ibang ano namin, tinataniman na naman namin. Siyempre, alam nyo naman, hindi naman yung pang ano lang pambakod na tanim yung tanim ko. Pag umaani po kami, para po sa kaalaman ng lahat, hindi naman sasabihin natin mga elf, mga elf, yung ganon. Ganun kadami yung kinakarga at binibenta namin gulay. Hindi po basket-basket lang. Kaya medyo pagod dahil ako lang po ang nagmamanage. Ganun po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Malayo po doon sa sinasabi at pinapalabas nila. Pangalawa po, lalong-lalo na po itong tikbalang na si Jojo de Guzman. Huwag kayong maniniwala dyan, pati kay Tanasan. Kaya po ganyan sa akin yung mga tolongges na yan, kung maaalala ninyo. Ginawan ko po ng mga kanta, yung mga tolongges na yan. May kanta po yan na sumikat sa channel ko. Asar na asar sila. Lalo na ito si Jojo de Guzman, pati itong si Tanasan. Sa Tanasan ang tawag ko dyan Biro mo, nag-combine, gumawa ng kwento na ako daw si Jimuel Lobro. Pinapangit yung yung Labrador ginawang Lobro. Sinasabi niyang may sinabi pa nga si Tanasan na nagkita daw kami, nasa daw. Tulad ng sinasabi ko mga kababayan, malayo po. Si Tanasan po, likas na kriminal. Never po kaming nagkita sa kulungan. Dahil tulad ng sinabi ko, ako po ay nakulong. Pero saglit lang. Dahil lumabas po sa report ng mga pulis na self-defense ang nangyari. Kaya ako nakulong. Ngayon, sinasabi niya na may kaso daw akong rape. Pinapalabas nila Jojo de Guzman, panoorin niyo po. Ako na sa inyo. Panoorin niyo, baka gusto sumikat Ako daw si Jimuel Lobro. Sabi ni sa Tanasan at saka ni Jojo de Guzman na tikbalang. Ngayon, para maniwala kayo, pwede nyong, lalo-lalo na sa mga taga-Basay, tingnan nyo, kung may katulad ko ba na taga-Basay. Kaya nga yung mga pamilya ko, magmula sa mga tiyahin ko, pinsan ko, natatawa silang lahat. Kitang-kita yung kasinungalingan diba? Naging daw ako ng PDEA o mga taga-PDEA, magsalita kayo. Baka may isa sa inyo na nakasama ko. Diba? Tignan nyo. NBI, dapat makialam na yung NBI dito. Sabi ni sa Tanasan, ako daw si Jimuel Lobro. Sa totoo lang, ako'y tawang-tawa Kaya kailangan kumilos na yung NBI dito. Patunayan, ako na naghahamon sa NBI. Kung ako, si Jimuel Lobro, na sinasabi ni Tanasan, alam ko may membro ang Iglesia ni Manalo sa NBI. Patunayan ninyo. Yan ang hamon ko. Para matapos agad yung paninira, di ba? Para magkaalaman agad. Kasi sa kanila daw din nanggaling Ang magnanakaw daw ay walang kredibilidad. Ayon po yan sa isang mongoloid na vlogger. Ayaw ko na lang ilabas dito yung nila kasi alam ko naman kung bakit nila ginagawa yan Sumasakay sila sa panahon. Kasi minsan ko nang ginawa dito, may isang vlogger na gumawa ng kwento. So lumabas. Pinatulang ko, tumaas ng 2,000 yung subscriber.
Kasi pinansin natin eh. Ang sekreto pala, para hindi sila, hindi pinapansin. Diba? Wala namang maniniwala sa kanila eh. Kasi unang-una, yung mga sinasabi nila na yan, paabot nga ako ng wallet ko, paabot nga ako please. Sinasabi nila, ako daw si Richard Palacio. Ako daw si Jimuel Lobro. Yan ang lumalabas eh. Alam nyo ba mga kababayan, hindi, bago lang po ko kumuha ng aking ID sa Philippine, kasi ako po ay reservist bago lang po ko kumuha ng aking ID. Ay, gusto ko lang pong tabunan yung aking pangalan para po, kasi iba po kasi yung sinasabi nilang pangalan, hindi po tumutugma. No? Sabi nila, ako daw si Lobro, ako daw si Richard Palacio. Iba-iba po yung sinabi nila. Ngayon, ito naman po yung aking tinatawag na national ID. Yan, national ID po yan. Ayaw ko lang po pakita yun kasi magkakaroon po sila ng, alam nyo na. Ngayon, bago rin po ako nagkuha ng aking lisensya, driver license. Driver license. Okay. Ayan. So, nakita nyo naman. Driver license po yan. Original po yan. At ako po ay membro din ng Philippine Eagles. Ako po ay membro ng the Fraternal Order of Eagles. So, sa madaling salita, ito yung sinasabi natin. Bakit ba hindi ako naglalabas pa rin ng muka? Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, pagod na rin po ako sa costume ko. Pagod na rin ako eh. Kung totoo sana yung sinasabi nila, kung tama sana yung sinasabi nila, pwede ko nang tanggalin to kasi baliwala na eh. Ba't ka pa nga naman magtatakip ng muka kung booking ka na? Naisip niyo ba yun? Hindi ko kailangan magpagod ng ganito. Siguro dahil desperado na yung mga kalaban natin kung ano lang sinasabi, kasi ako si ganito, kasi si ganyan. Yung iba, Richard Palacio, yung iba, si Jimuel Lobro. Kaya nga sabi ko, baka mamaya lumabas nito, ako si Robin Hood eh. Baka mamaya sabi nila, ako si, diba? Ano yung, si Valiente. Diba? Baka yun ang kalabasan ko yan. Dahil nakamaskara eh. Sabi nila, kapag ka nakatakip daw yung mukha, hindi pwedeng paniwalaan. Walang yan, dami-daming mga vlogger dyan ni Duterte at ng Iglesia ni Manalo. Nang gamit-gamit na mukha, cartoons. Yung iba talagang balot na balot pa. Bakit ba gustong-gusto nila akong makita? Kasi, hawak natin ng katotohanan. Dalawa lang yung purpose nila. Unang-una, patayin tayo para manahimik tayo. Katulad ng ginawa nila kay Kaper Silapid. Yan yung unang-una. Bakit gusto nila? Diba? Kaya nga minsan natatawa ako, pupunta ako ng palengke, pupunta ako ng mall, sabi ko, tingnan mo, sabi ko nga nagmumukhang tanga na lang yung mga vlogger ni Digongyo at ng Iglesia ni Manalo. Naglabas kayo ng mukha. Diba? Hindi naman ako yun. Diba? Ang masama pa nito, yung totoong tao na yun na ginagamit. Baka bigla na lamang, diba? Alam nyo na, baka bigla na lang sakmalin. Tapos hindi pala yun, kamukha lang.
kalokohan talaga. Pero gano'n pa man, siguro dahil sa natatamaan talaga sila, hindi nila kaya si Epifanio Labrador, kaya ganun sila. Diba? Gustong-gusto nilang patahimikin talaga si Epifanio Labrador. Bakit? Tayo yung pinakatinik at tayo yung pinaka number 1 vlogger na hindi pwedeng tapatan ng kahit sinong vlogger sapagkat hindi nila kaya yung sinisiwalat ko dito. Hindi man tayo nagmamalaki dito, pero yan ang katotohanan. Sige nga, humanap kayo ng vlogger dyan na ganito tirahin ng iglesia ni Manalo. Magpapaputulo ko sa inyo ng ulo pag mayroon, maliban na lang kay Brother Eli Soriano. Kahit si Brother Eli Soriano, hindi niya kayang gawin yung ginagawa kong pagmumura sa iglesia ni Manalo. Dahil yun naman talaga ang dapat. Sila lang ang nagmumura, gusto nila sila lang. Gusto nila sila lang naninira. Diba? O, doon sa mga vlogger na kasama ko, kaisa ko, salamat po sa inyong pagkampi. Hindi po kayo nagkamali. Nasa tamang daan po kayo. Tamang daan? Teka lang. Narinig niyo ba yung sinabi ko? Tamang daan? Mukhang sa iglesia ni Cristo yun, ha? Pero mukhang nasa maling daan naman yata yung mga membro nila. Malayo doon sa programa nilang ang tamang daan. O, ingat-ingat kayo, nililigaw na kayo ng iglesia ni Manalo. Ingat-ingat kayo ng konti, huwag masyadong magpadala. O, mga Pilipino, ha? Hindi porket nakabarong, hindi porket maraming kilalang tao, hindi porket pinupuntahan ng politiko doon sa simbahan, hindi porket maraming natayo na hindi porket na ganito, etc., mayaman o maraming sasakyan, may kredibilidad na. Tingnan nyo, baka may saltik yung ninyo, ha? Bibigyan ko kayo ng isang sample. Kibuloy. Malaki yung kingdom. May Bible school. Maraming airplane. Maraming mga ari-arian. So, ibig sabihin, may kredibilidad na. Sa tingin niyo may kredibilidad yung manyakis? Sa tingin niyo may kredibilidad yung isang taong nagpapanggap na si Kristo? Doon pa lang Kaya, maraming galit kay Epifanio Labrador na mga kalaban natin na kakampi ng mga Duterte. Bakit? Natatamaan sila nasasaktan sila. Natatamaan sila at nasasaktan sila sa katotohanang sinasabi natin dito. Kaya nga, kung gusto ninyong umunti ang subscriber ko, manahimik na lang kayo. Kasi sa ginagawa nyo sa akin paninira, kung ano-ano na pinagsasabi nyo, lalo tuloy dumadami. Di ba? Parang tinulungan nyo na rin ako. Ay, nako naman. Pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, wala na, ano na sila kumbaga sa, desperado na. Pero pagbigyan na lang natin, kasi, yun na lang naman magagawa nila. Diba? Yan na lang naman magagawa nila, kaya pagbigyan na natin. Pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, asahan po ninyo, pag natapos na po yung ating pagtatanim, tayo po babalik na uli 3 times a day na tayo po ay maghahayag at makakasama po ninyo ang inyong lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaksyon Mo, Birada Ko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.